lahat po ay magsiluhod upang tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri po sa salamat. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kailan kaya lahat sa Kanya'y makadarama? Kailan kaya tuwirang patototohanan nila ng buhay na Ama ay nasa kanila? Ng buhay na Ama na siyang kumakalinga, sa bawat segundo'y di nawawalay sa Kanya. Ilan kaya na mga anak niya ang tuwirang magsasabi, o kay sarap sa piling mo, Diyos Ama, sapagkat tuwirang ika'y nakilala at ang puso ko'y binago mo na. Sa isip ay kinintal mo mga banal na aral mo, na siyang aking pinagninilay at binubulay-bulay, kaya di nagaganap ang ako ay malito. Halina kayo mga minamahal, sadyang ang buhay ng tao'y kaakibat ay dusa. Pasakit kong magkamisan, mga balakid sa buhay. Subalit hindi sa buong panahon ikay nabubuhay ganito na lamang, sapagkat may salitang, kung may hirap, may ginhawa. Kung may karamdaman, may kagalingan. Kung may sakit, may kagaanan, may kaluwagan, at mayroong kahulagpusan. Sapagkat ang lahat ay tanging Ama lamang ang magbibigay niyan ng tanging pamamaraan sa kabutihan at kabanalan. Halina kayo mga mahal ko, magnamnam kayong lubusan upang matanto nyo, Diyos Amay, patuloy na nananawagan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kapag dumaratal lang lumbay at pinanaig mo yaan, matatalo ka ng iyong kabutihan. Mananaig ang lumbay, mahihirapan kang makabawi. Maaring masabi mo, Diyos ko at Ama ko, ano ba itong nararamdaman ko? Subalit kapag dumaratal ang lumbay sa iyo, alalahanin mo may Diyos ka, may Ama ka, na maaaring sabihin niya sa iyo, anak, niloob ko at pinahintulutan kong may maging dahilan ng lumbay mo, subalit hindi na sa akin ito, kung tunay na patuloy mong ipananaig sa iyo. Sapagkat kung kilala mo ko, di mo pananaigin ang lumbay mo sa puso mo, sapagkat ako'y sumasayo, yamang tinatawagan mo. Kung magkagayon at nananaig pa rin sa iyo, sino ako sa iyo? At nasaan ako? Bakit tinatawag mo? Di mo madama sa puso mo. Kapag nananaig ang galit at puot, malilito't magugulo ka sa tamang desisyon ay mawawala ka, sapagkat hindi mo na maapuhap ang nararapat mong gawin nang dahil sa kalituhan, dahil sa galit mo. Kaya naman itong Amang mabuti sa lahat, ayaw niyang panaigin sa kanyang mga anak ang tunay na galit bilang katauhan, kundi ang manaig yaong pagmamahal. Kapag nananaig na ang hirap at daing, paano mo pa masisiyahan at kasiyahan ng buhay ay kakantan? Wala na. Kaya nga't ang nais niya, kapag kayo ay nahihirapan, nalulumbay, nasasaktan, gunitain niyong akong bumuhay, sa buhay niyong ito'y taglay. At doon magaganap ang ako ay makadatal, sa isip at damdamin niyo, ako'y tuwirang nunukal. Salita ko'y bibigay, magpapahilom ng anuman, doon sa isip at damdamin
makikintal ang mainam. O halina mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Netkarameneyahanam, netkarameneyahanam, netkarameneyahanam. Ang mga nagsusumakit at nagsusumikap na sa amay makatalim at makatupad, ang bawat araw nila'y napakahalaga. Umuusad ang maghapon, lumilipas ang maghapon, dumaratal ang gabi, di nila namamalayan. Ganon na lamang ng ganon hanggang kinabukasan pag nanasa'y naroroon at ayaw nilang mawalay. Patuloy nilang ginagawa kung ano ang kalooban ng ama't ninanasan nilang tubdin niya ang pag-aatas. Ngunit gaano katapat at katotoo kaya ang mga hinahandugan? Naalala kaya nila kung paano nagpapakasakit ang mga nagpapahirap para lamang sa kanila at mapadama ang pagmamahal ng Ama? Nagugunita kaya nila na may taong katulad ng kapwa nila at nararapat na sila din ay tumulad at magmiting gayon ang gawin? Naalala kaya nilang makawangis man lamang sa kanilang mga ginagawa na nakikita't nasisilayan ng mga mata? Kung magkagayon at walang mimiti at magmimiti, paano na lamang lalago ang kabutihan at kabanalan ng Ama? Kaya naman ang layon at nasa niya, magmithi kang anak niya, makita lamoy ako at tuwirang madama mo. Sa gayon, ang di mo minimithi sa unang buhay mo'y mamithi mo ngayon kung ako'y nadama mo't kinilalang totoo. Doon mapapakita ko at mapapakilala sa iyo ang malaking kaibahan ng pangmundot sa libutan na dinanasa mo. At nang ako'y makilala, tinanggap mo'y espiritu ko. Doon mapapatotohanan kung ibang kumilos ako. Kaya't kung tuwirang dadamhin at kikilalanin, mapapakilala kong kumikilos akong buhay sa inyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya naman ang mga anak ng Ama na laksama ng bilang, sa mga nakikita niyang patuloy ang pagpapakasakit at pagsusumakit, hindi siya mawaglit at hindi niya maiwanan. Kaya naman silang lahat ay makapagsusumigaw, O Diyos ko, kay sarap sa piling mo. Naranasan kong malumbay, dinanahan sa akin kapagkat ikaw ang naging kaaliwan. Naranasan kong nasaktan, ngunit hindi ako nahirapan sapagkat nagpagaanay ang iyong kalooban. Naranasan kong magkulang, subalit di natigatig ni natakot ako man lang, sapagkat batid kong ako iyong pupunuan. Naranasan ko ang ako'y lumakad ng malayo, ngunit di ko nabitbit ang pa akong naibigat, sapagkat iyong pinagaan habang ako'y lumalakad. Naranasan ko ang sinasabi ng kung ano-ano ng kapwa ko, ngunit di tumapon man lamang ang galak, sapagkat naroroon sa puso ko at dinanaig ang galit at puot. Naranasan ko kung papaano ako'y kutsain, ngunit di ako napahamak, sapagkat ikaw na Ama kong tunay na nakatitigat sa akin nagmamasid, anumang paghamak ng kapwa ko, di ko alintana, sapagkat ikaw ang nararamdaman ko at sa isip ko'y naroroon ka. Kaya naman ang ako ay kilangin mo at ganap kalingain, nang makilala ko at kinalinga mo, nagamtan, nakamit at naganap ang marapat. O mga minamahal, ilan kaya ang makapagsasambit ng ganito? Kung walang magmimitit, magnanasang magbago. Sino nga kaya ang magpapatotoong ako'y ako, kung walang magnanasang ako'y ipagsigawan at maging totoo sa tao? Kung hindi ko'y pasisilay naman ang nagaganap sa mundo, anong mapagninilay at mapagbubulayan yung may mababago? Kung hindi ko naman tutuparin kung anong aral ko, anong patutuong buhay nga sa inyo? Kaya't kung kayo'y nagtatanto't naglilimi, may magagawa ko sa tuwina sa buhay nyo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Huwag niyong panaigin ang inyong kaisipan, maging ang kalooban bilang katauhan, upang di kayo matalo ng anuman sa inyong buhay. Kundi manaig pa rin ang sa inyong kinamtan, espiritong hindi nyo nasisilayan kailanman. Subalit sa puso't isipan nyo'y makapaghahari at makatutupad, makagaganap sa inyo ng dapat at marapat.
Nekarameneyahanam, Nekarameneyahanam, Nekarameneyahanam. Buhay bang Ama? Kung sa buhay ninyo bilang tao, pinaranas ng Ama ang kaginhawahan, ang sarap ng buhay, ang katanyagan, ang sikat ka sa kapwa mo dahil ikay matalino, lagi kang may mga natatanggap na mabuti sa buhay mo. Subalit, nang tinanggap mo ito, dahil pinag-atasan ka, ito ba ay nagbabalik loob, nagbabalik sa diwa mo, na pinanghihinayangan mo pa? O masigit kang nasisiyahan sa mga nakamtan mo noon dahil mas maligaya ka ngayon sa mga tinatamasa mo nang madama mong totoo ang Ama? Kung magkagayon, at tuwirang di mo na ninanasang balik-balikan niyaon, sapagkat nadama mo ang Ama, pinagninilayan mo, noon magaling ka. Kilala ka ng kapwa mo, masaya ka sa mundo, ngunit madali kang magalit, madali kang magdamdam, madali kang mayamot, may kaguluhan ka, may kalituhan ka. Subalit nang masumpungan mong Ama, inalis niya yan sa'yo, alin ngayon ang mas maganda? Magnilay at magbulay. Sapagkat walang tumalikod sa sariling pagkatao niya sa unang buhay niya na mas mainam pa noon ang tinalikdan niya kaysa nang tumanggap siya sa Ama. Kaya naman, ang mga totoong tumanggap sa Ama, ang kasiyahan nila'y nag-uumapaw sa kalooban, na ang bawat pinagdaraanan nila ay isang pagpapatibay, pagpapatatag na lamang, hindi para igupo ka at magupo ka anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig, yaon ang patotoo kapag tinanggap mo ang Ama. Mga pinagdaanan mo at lumipas na panahon na nalasap mo ay isang paggunita na lamang na nilob niyang pinagkalob ito sa'yo. Naranasan mo ang gayon at ganyan upang may pagbasihan ka. Hindi para ito'y mulit-muli mithiin mo, samantalang mas maligaya ka na ngayon, kung lumigaya ka nga, kung nakipagtotoo ka, kung nakaganap ka, kung nakatupad kang tama't marapat sa Ama. Ngunit hindi mo nga ito pipiliin ang ganang iyong katauhan na ilagak mo't ilagay sa bago mong buhay kung hindi ka nakalasap ng sarap dahil hindi ka nagpakaganap. Subalit, lahat ng nagpakatotoo, hindi na nila mababalikan ang dating sila sapagkat mas maligayang puso nila, mas masaya sila at mapatag ang isip nila sa ngayon kaysa noon. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't isang lumipas na nakaraan na lamang sa buhay mo ang babalik-balikan mong mga pinalasap at pinadanas ng Ama sa'yo. Ngunit masasabi mong, hindi ko pa rin ipagpapalit yaon sa nakamtan ko ngayon. Sapagkat noon ay sanlibutan ang nakamtan ko, ngayon mismo ang Ama na magpapaligaya sa buhay ko. Kaya't habang kinakamtan at tinatamasa ang ligayang mula sa Kanya, nasisiyahan ka na kung ano ang mayroon ka. Nagagalak ka na kung anong nakikita mo. Sapagkat umaasa ka sa tuwina, higit pa riyan ang ibibigay kapag napagtagumpayan mo ang lahat ng sa iyo'y pahintulot upang mapatotohanan mo, ganap ka nang tumanggap, di mo na tatalikdan. Yaong amang nasumpungan na sa iyo ay hinanap. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya naman ang makipagtotoo ka at naging totoo ka sa Ama, napatotohanan naman niya ang salita niyang walang pagkabula, sapagkat dinama mo at inisip mo'y siya, natanggap mong lahat ang makakagalak. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam,
Nekarameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay magliwanag. Ang may pandamay makadama. Yamang amay sumainyo, maghari siya sa buhay nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya mula kay Juan. Pagkasabi ni Jesus ng mga panalangin, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika. Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat ipinagkaloob mo siya pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan. O tao, maliwanag kong pinasisilay ngayon sa inyo. Mata nyo'y maaring magkamali upang patotohanan na di lahat ng nasisilayan ng inyong mata ay totoo nga at marapat. Tinupad ko at pinaganap sa pagbasa ni Constancia na maliwanag niyang nasisilayan niya ang kanyang sinasambit. Ngunit pagdaka pala'y mali ito at hindi yaon ang marapat. Ano baga ang ibig kong sa inyo ay ilahad? May nasilayan ba ang inyong mga mata? Pakasuriin niyong ganap muna bago humatol sa kapwa niyo. Baka ito'y kasalanan lamang tinatala ng demonyo upang pagkasalahan at magkasala kayo. Kung ako mismo ang siyang susuriin nyo, sa isip ay nakakintal yaong banal na aral ko. Mararamdaman nyong lubos kung paano ang puso nyo maiulat may padama sa kapwa nyo ang totoo. Kaya't hindi ninyo kagagaanan ang anumang hirap. Kundi ang hirap ng kasalanan, hindi ninyo ito ipanunukal, ipananaig. Sapagkat hindi ito nakapagpapagaan, ang tinutukoy ko't tinuturan na nahirapan baga kayo sa ginawa nyong mabuti, kagaanay kakamtin nyo. Ngunit kung sa kasalanan doon kayo naghihirap, at nakatatamasa ng paghihirap ng loob, magbulay at magnilay, isuko ang katauhan, doon mararamdaman nyo kung paano makagaan sa inyong kaloobang nahirap at nasasaktan at makapanaig makapangibabaw naman niyaong kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos, mapuspos kayong ganap, unaway inyong kamtan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Kung magpapakatotoo nga lamang ang lahat ng tao sa kanilang ginagawa at pawang mithiin at pagnanasay kabutihan, walang sakit, walang hirap, walang pait, walang asim na malalasap, kundi napagagaan ng katotohanan nilang ginagawa, napatatamis ng kanilang kaloobang may katapatan, yaong dulot ng Ama sa kanilang lahat. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Salamat po sa iyo, Ama, sa lahat ng pagninilay at pagbubulay na natatanto ngayon sa aral at salita mo, pawang katotohanan. Kung wala ngang mali ang nasa kalooban, paanong mahihirapan ang nagtataglay? Ang nagpapabigat ng dalahin sa kalooban niyaong kasalanang taglay ng sinuman. Kaya nga't kung ang nasa loob ay mabuti, ang madaramay, mabuti pa rin. Kaya't walang hirap at sakit, magaan na magaan.
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila. Ang iisa at tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo na sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Ipinakikilala kita sa mga taong binigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng binigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanilang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. Pawang katotohanan. Ang dinadalangin ay ang mga akin, at ang akin ay iyo man din. At pararangalan ako dahil sa iyo, at pararangalan nila ako dahil din sa iyo. Kung magkagayon, napaparangalan ang anak at naparangalan ng ama dahil sa mga anak na tumanggap sa lupa, at tunay na nagsa sa buhay sa mga tinanggap at nainuwaan. Mga minamahal, nakaunawa na ba kayo? Tinanggap niyo ba'y Ama sa pamamagitan ng anak na isinugot kinilala niyo? Nakilala niyo ba ang Ama nang dahil sa anak na nagpakilala at tinanggap niyo? Kung magkagayon ang magkaisa, magaan nilang dinadala ang anumang dalahin ng isa man sa kanila. Kung magkagayon at kaisa kayo, masasabi niyong magaan niyong madadala sapagkat di na kayo iisa, kundi ang Ama at ang anak ay kasama nyo na. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? At ngayon ay napatotohanan ng mga kumilala at tumanggap sa panahon ng Espiritu na sa dating buhay nila, kaunti lamang ang dinadala nito'y kay hirap na sa kanila. Kaunti lamang ang dinadanas nila'y kay bigat na sa kanila. Subalit nang nakilala ang amang tinanggap ang anak at tinanggap ng ama ang mga kumilala, napagaan nila sapagkat dalawa na silang kasama ng mga anak. Buhay ba ang Ama? Nabibigatan pa ba kayo sa inyong dinadala? Nahihirapan pa ba kayo sa inyong mga pinagdaraanan? O wala pa sa inyong Ama at wala pa sa inyong Panginoon? Sapagkat kung nasa inyong Panginoon at nasa inyong Ama, magaan na ang inyong dinadala, di ba? Nais lamang iulat at ihayag ito. Gusto nyo bang kamti ng mga hinihiling nyo? Gusto nyong makamtan ng mga hinihiling nyo sa Ama? Kilalanin nyo lubos ang anak, sapagkat ang sabi niya, sa aking pangalan humiling kayo at kayo'y pagbibigyan. Tapat nyong tanggapin ako sa puso nyo at tapat akong mananahan sa inyo
nakatalang maliwanag po ito. Kaya lamang sino ba nakatahan sa oras na ito sa iyo? Sige nga, para masuri mo, bakit hindi ka matuwa? Sige nga, para masuri mo, bakit hindi ka makapagpatawad? Sige nga, para masuri mo, bakit hindi gumaan-gaan ang dalahin mo? Sige nga, para masuri mo, bakit ang dami mo pa rin takot at pag-alinlangan? Suriin mo. Ang Panginoon mo ba ang nasa puso mo? O ang mga hangarin mo? Sadyang di kagagaan ang dala-dala, sapagkat hindi mo pala tinanggap ang magpapagaan. Ang naririto pala sa puso mo, ang mga hinahangad mo, yung mga minimithi mo, ngunit wala pa ang ama, wala pa ang anak. Tanggapin mo muna upang magaan mong madala ang anumang pinadadala niya. Sapagkat kasama mo siya, hindi ka nag-isa. Kasama mo ang ama at anak. Sa pamamagitan ng Espiritu, makakamit mo ang kagaanan ng loob tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoong totoo po. Dumaratal sa buhay ng tao ang mga dinadala. Ngunit pag nilayan, may mga taong binubusog ang mga anak, ang apo, ang asawa sa bagay, sa material na bagay, sa salapi, ngunit kulang sa pagpapadama ng pagmamahal. Kulang sa pagpapahalaga ng mga katauhan nila. Kaya ang sinasabi, ano pa ba kulang? Binigyan kita ng ganito, binigay ko na itong lahat ng gusto mo, lahat ng hinihingi mo, binigay ko. Ano kulang? Hindi lang makasigaw ang anak niya, ikaw ang kulang. Hindi mo ko inaruga. Pinalaki mo ko sa hinihingi ko. Eto agad binigay mo. Ngunit hindi ko narinig sa'yo, mahal kita anak. Buhay ba ang Diyos? Hindi ko narinig sa'yo, anak, kumusta ka na ba? Kundi, ang naririnig ko sa'yo, ano pa ba ang kulang? Ano pa ba ang hindi ko na ibibigay? Binigay ko na lahat sa'yo. Kaya naman, ang nahirati sa bagay nang mawalan, wala nang maibigay, doon na, hindi nakaunawa. Bakit? Sapagkat ang pinaunawa mo'y bagay at pera, hindi ang pagmamahal at pagkilala sa Ama, hindi ang pagpapatupad ng kagustuhan ng Ama, kundi ang bagay at pera. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, yan pala ang kailangan. Pagpapadama ng pagmamahal, pagpapakilala ng pagmamahal, pagpapadama ng kahalagahan at pagpapahalaga, pagpapadama ng pangunawa, pagpapadama, hindi pagbibigay lamang. Mga mahal, ang Ama'y walang tugot sa pagpapadama ng pagmamahal niya sa iba't ibang kaparaanang ginagawa niya. May binigyan ng talino para gamitin na instrumento sa panggagamot sa karamdaman ng mga tao. May sinidla ng talinong gumawa ng iba't ibang mga gamot upang maging kalakip na gamot sa anumang uri ng karamdaman. May sinidla ng pang-espiritual upang pakilala kung sino siya at ano siya. May sinidla ng maging matalino, gumawa ng bahay, gumawa ng ganito. Subalit, hindi pa rin nakita ng mga tao ang tunay na kaloob niya. Ang siya ay Diyos na dapat huwag kalimutan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kaya naman, kung napalaki mo na ang mga anak mo, napundasyon mo na sila sa pagmamahal, nadama mo at pinadama mo sa kanilang pagmamahal. Nagkakamali man sila at maalala nila yung pagmamahal na ginawa mo, agad silang
bawi sapagkat nasasabi nilang sorry po, nagkamali ako. Ngunit kapag tinanim mo sa kanila, bagay at salapi, hindi mo pinaunawa ang pagpapakababa, hindi mo sinabi ang mabuting ugali, wala kang naituro sa mabuting gawa, kundi ang puro salita mo'y bunganga ng bunganga. Hirap na ako sa paghanap buhay, at panunumbat. Wala kang napala. Darating ang takda, susumbatan ka rin. Sapagkat wala kang itinanim kundi panunumbat. Wala kang tinanim kundi bagay at salapi. Kung tinanim mo ay pagmamahal, kung natanim ito sa puso at isipan, makalimot man, maaalala pa rin sapagkat nagugunita ng tao kung ano ang nakaraan niya. Kayo ba hindi nyo nagugunita ang nakaraan nyo? At kapag nagunita mo, Diyos ko, kay buti ng aking ina at ng aking ama, bakit nagawa ko sa kanyang gayon? Tulad ng prodigal son, nagkamalim at nagkasalaman nang maalala niyang mabuting kanyang ama, nagpakababat, nagbalik loob. Yan nawa ang itanim nyo. Huwag yung bumusog kayo ng bagay, pagkain at salapi, sapagkat kapag gayon ang tinanim mo at binusog mo sa iyong anak, ni wala kang bibig na nagsalita, ni wala kang bibig na magsalita, anak, kumusta ba? Anak, nahihirapan ka ba sa pag-aaral mo? May kulang ba? Kundi ang sinasabi mo, mag-aaral ka mabuti. Hindi niya naunawaan kung bakit mo siya gustong mag-aral. Hindi mo pinaunawa kung bakit gusto mong mapag-aral sa hirap man at ginhawa na gusto mong makatawid. Huwag ka nang magtaka sapagkat gayon kang ina't ama. Buhay bang ama? Lalo na sa Amerika, time is gold. Kumayod ng ginto, kumita ng pera para may maibigay at umunlad ang buhay. Ngunit di na paunlad ang pananampalataya at di na pauunlad ang pagmamahal, sapagkat ang pinauunlad ay kabuhayan, kaya't ang kabuhayan ang nasaksihan ng mga anak kung paano palaguin, kaya ugali walang nasilayan na mainam na tinatak sa isip at kalooban. Buhay ba nga ma? Mapapalad ang mga may panahon, may oras sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kaabalahan, sa kabila ng abala, habang lumalaki, tandaan ninyo, at the age of 15 ng bata, ngayon at the age of 10, iba na ang mundo niya. Hindi niya na gusto yung kasama ka. May gusto na siyang iba na kasama. Barkada na, kaibigan na, liniligawan na, manliligaw na. Kaya kung wala kang naitanim mula 1 taon sa kanya, na may isip na't nakakaisip na, at ang tinanim mo sa kanya ay puro pera, pera, pera at pera pa rin, paano niya maalala yun? Kaya't nang mahilig na sa mga barkada, di niya na naalala ang ama't ina. Ang naalala ay pera. Buhay ba ang ama? At siyaon ang nagaganap ngayon na dinadatal ng Espiritu. May panahon pa, anak. Kung ngayon, eka, marami ang manang, palasimba, paladasal, hindi pa mapakinggan dahil di naman lahat ay makatotohanan. Ano pa kaya kung sa mga sumisibol ngayon ay wala ka nang makita kundi ang gusto nila ay gadget? Paano pa silang nakaalalang magdasal? Bagay, pagkain, tour diyan, tour doon, kain diyan, kain doon, class restaurant,
At kung wala naman, nakabuhayan, mahirap, wala na rin ginawa ang ama't ina kundi lumusong sa bukid pagdating galit. Di man lang masabing, anak, nagdasal ba kayo? Ang sasabihin, ba't di kayo nagsaing? Makikipaglabada, iiwanan ng anak. Pagkatapos sasabihin, pagdating, hindi kayo naglinis. Samantalang pagising sa umaga, hahanapin na yung paglalabahan. Hindi masasabihin sa kanyang anak, anak, kaya ako ginagawa ito para sa inyo. Paano kung minsan ngayon, magulang pa ang adik, magulang pa ang sugalero, magulang pa ang lasinggero, lagulang. Paano na ang mga susunod na henerasyon? Magnilay kayo bilang tao, hindi itong pinag-aaralan, kundi bilang sa Espiritu, patototohanan sa iyo, tao, sa inyo, tao, ito ang mundo ngayon. Paano na? Kung ang gusto pa rin hanggang ngayon ay pera, 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 bagay, bagay, bagay. At di nyo masabi, mga anak, makontento sa masarap at sa hindi masarap. Masiyahan sa mayroon at wala. Matuto kang gumawa, matuto mong gawin yan. Para sa gayon, kahit saan ka makarating, may pera ka man, at nakatagpo ka ng mahirap, hindi ka mahihirapan. Buhay ba, Ama? Ano pa ang katwiran ng iba? Ka, hindi pwedeng mapangasawa yan ng anak ko. Pinalaki ko yan sa layaw, pinalaki ko yan sa kagaanan, pinalaki ko sa sarap, tapos pahihirapan mo. Paano kung inibig yan ng anak mo? Yan pa ang ugali ng tao. Dapat hindi gayon. Ang itatanim mo, anak, manalangin ka, humingi ka ng awat habag sa Ama, ibigay sa iyong nararapat. Paano mong ituturo yan sa anak mo, ikaw din di mo alam. Kaya alamin ang katotohanan para maituro kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Kung minsan naman, sa kagustuhang maibili ng bagay, binili para makatulad sa kapwa. At dahil din sa bagay na yan, namura pag nasira at nawala. Buhay ba ang Ama? Kaya habang dumarami ang sinasakop mo, lalong lumalawak ang daladala mo, hirap sa loob, hirap sa isip mo, hindi mo na matutunto ng mabutit katotohanan ng Ama kapag lahat na lang ng sanlibutan ang nilalaman ng kaloob at kaisipan. Sapagkat kailanman, di mananaig siya sa buhay ng ganito ang gawa at hinahanap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Marapat ba ang Diyos? Sapagkat walang ituturo na hindi totoo ang Diyos. Kaya't kung masusumpungan ng tao ang Ama, sa dinaranas niya'y may masasabi siyang, Ama, batid niyo dinaranas ko. Alam mo ang pinagdaraanan ko ngayon. Lumalapit ako sa iyo. Humihingi ako ng habag at awa mo. Ang kahinaan ko'y palakasin mo. Ang karupukin ko'y patatagin mo. Ang kawalan ko'y punuan mo. Ang kaguluhan ko'y payapain mo. Sapagkat lumalapit ka sa Kanya. Kaya alam mo sabihin ito. Paano kung malayo ka? Paano mo maalala ito? Paano mo masasabi ito? Wala ka nga noong isip na gayon. Kaya, ang ginagawa mo na ay di na tama. Kaya napakahalaga ng nakakaunawa, nabuksan ng pangunawa, nakakilala sa totoo, nakalaya sa di totoo at di tama. Buhay ba nga, Ma? Kaya mga mahal,
Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang ito'y maging ganap. Sila'y maging isa. Kung paanong tayo'y iisa, maliwanag. Inilalagak ng anak ang mga anak na nakakilala at tumanggap. Pangalaga ang ganap. Huwag pabayaan sa sanlibutan. Kundi pangalaga ang ganap. Sapagkat yaon ang ama, hinabilinan ang anak na kilalanin siya at makilala siya upang ang hilingin ng anak at ng mga anak pa ay magaan niyang ibigay sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kung magkakaisa nga lamang ang bawat isa, magaang dinadala ang anumang dalahin at pasanin nila. Ngunit paano nga ang tao kung ang layon at nasa ay di ang sa Ama, kundi ang para sa kanila. Magandang umaga ang wika ng tao. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal, wikang pagbati at habilin ay magmahalan kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Ano pa ang nagaganap? Kung ang manugang ay masama ang ugali, gagantihan ng biyanan. Walang hiya ka, manugang lang kita. Kaya walang magkaintindihan. Dahil parehas na nagpapataasan at naggagantihan. Ano kaya ang gawin mo? Kung nagkamali ang manugang mo, ikaw ay nasa tama, ituwid mo siya. Kung di siya makaabot, tumigil ka, panalangin mo siya, makikita mo rin. Kung totoong tama ka, totoo at mabuti gawa mo, isang araw siyang magbabago at lalapit sa iyo. Buhay ba nga ma? Kaya lamang, may mga biyanan na mahalang anak ang manugang ay hindi. Katakataka ba kung ang anak nyo rin ay ganun ang lumabas? Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mali ba ang mga bahaging kwento't pag-uulat? Lahat ay totoo. Lahat ay tama. Ganang kuntsing na pagkatao, hindi mababati dito. Katulad din naman ninyong tao, si Constancia na nag-aaral at mag-aaral lamang. Ngunit, ang may pandinig ay nakaririnig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manapit ka na. Bawat araw ako sa iyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manapit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may
magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong gandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat kanya ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya manalig ka na. Pag tumama po ito sa inyo, bukol. O, hati-hati. Pagkat ang Ama ay tuwirang mapagmahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Habang nabubuhay ang tao sa lupa, mayroong magagawa ang Amang dakila, sapagkat maliwanag niyang naitala't pinatala ang kanyang mga katagat salita, na kung bubulayin at pagninilayan lamang ng tao sa madla, ang tawag ng Amang dakila. Lahat na ito'y pawang totoo at katotohanan. Kaya't di kailanman maninimbang ang sinuman. Alinbaga ang dapat panaigin, kundi pipiliin na mismo ang dapat piliin. Yaunay ang Ama na natatanging Ama at nakatutupad ng hiwaga at himala sa madla. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Sapagkat maliwanag na sinabi ng anak, ang sumasa akin ay sumasa iyo. Pinangangalagaan ko sila dahil pinagkatiwala mo sila sa akin. At yamang sila'y sa akin, sila'y sa iyo, tayong dalawa ay magkaisa sa kanila. Yauna nga ang Espiritu Santo na ang tao, kapag gumusto, makakamtan ang totoo. Pagharian kayo tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Hingang malalim, hingang malalim.
Sino ang nasa puso mo? Magaan na ba ang dinadala mo? Payapa na ba ang isip mo? Patag na ba ang pag-asa mo? Natapos na ba pag-aalinlangan mo? Pagtitiwala na ba'y tapat sa'yo? May paniniwala ka na bang totoo? Aba, kay palad mo, sapagkat ito ang nagiging susi mo para lahat maunawaan mo tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sino nga ba? Sinungaling ang taong sasabihin, hindi ko kailangan ng bagay. Hindi ko kailangan ng salapi. Sinungaling. Lahat ng tao kailangan ng bagay, kailangan ng salapi sapagkat hindi ka kakain kung wala kang salapi. Hindi ka maaaring mabuhay ng walang bagay tulad ng kasuotan. Hindi ka maaaring mabuhay na walang panyapak. Bakit? Kainit ng araw na yan. Pag naglakad ka, di kaya magbitak-bitak, magpaltos. Alam ng Ama, kailangan lahat yan. Alam ng Ama, kailangan ng salapi, sapagkat hindi ka maaring bumili nung walang salapi. Ngunit ang wika niya, anak, kilalanin niyo ako, alam ko lahat ang kailangan niyo, di baga? Kaya kung nasa puso niyo'y ako, walang mabigat na dalahin kayo sa dibdib niyo. Sapagkat pinapayapa akong isip nyo sa kabila ng kailangan nyo, hindi ang pagmimiti nyo ito mismo, kundi ako muna. Kaya sa kabila naman ang inaalala nyo ako naman ang tutugon sa kakailangan ninyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Paano mangyayari yan? Hindi sa salita, sa gawa. Ang patay na pananampalatayang walang kalakip na gawa ay di tama. Ngunit ang gawa, kahit di ibagsalita, maganda ang dulot. Kanino man kapwa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, masaya ba ang buhay? Totoo ba ang buhay? Kumusta na? Taga saan ka ba? San Andres? Ay, Manila. Malate ka pala. San Andres, Bukid. Manila. Taga saan kayo? Baliwag, Bulacan. Baliwag, Bulacan. Saan sa Baliwag? Makinabang. Aldama. Aldama. Aldaba. Sa Aldama. Di kilala mo yun. Pampanga. San Fernando? Angeles. Angeles, Pampanga. Tingnan nyo nga ang Diyos na mabuti sa lahat. Napapanagpo niya ang mga tao. North, South, East, West. Ano? Diba? Diba buhay ang Diyos? Kaya kanyang paikutin. Diba? Kaya lang ang hélice ng electric fan, pag namatay ang kuryente, hindi naiikot. Ngunit ikaw, mawalan man ang kuryente, kaya kang paikutin ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag siya'y pinili mo, ginusto mo, ang isip mo'y mapipihit niya sa mabuti. Tama ba? Kaya pihitin kaya ng Ama yan kung masama ang gusto mo? Hindi. Sapagkat wala siya sa'yo. Ngunit kapag siya'y tinanggap mo, mapipihit niya ang isip mo, pati kalooban mo, para masaya at maging masaya ka sa pagtanggap mo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya magaganap ang sinabi ng anak,
Sino ba ang anak? Sino ang anak? Oh, maliwanag ang tinura ng anak. Ama, pangalagaan mo ang mga anak mo na pinagkatiwala mo sa akin, ang mga anak mong binigay mo sa akin sapagkat sila'y sa'yo. Yamang sila'y sa akin, sila'y sa'yo rin. At hindi sila makasanlibutan na tulad ko. May pasubali! At hindi sila makasanlibutan na tulad ko. Sa makatwid, nakatala doon. At hindi sila makasanlibutan na tulad ko. Ano ba ang makasanlibutan niyang sinasabi? Yung wala ng laman ng isip mo at puso mo, kundi ang sanlibutan. Ang layunin mo't hangarin na pang sanlibutan. Ngunit ang amay di mo hinangad na makilala at kamtan. Buhay ba ang Diyos? Ano ba ang sanlibutan at ano ba ang makasanlibutang sinasabi? Yung mga pagnanasa ng laman. Mithiin ang laman. Mithiin ang katawan. Mithiin mo ang Ama. At ibibigay niya ang magandang mithiin mo para sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Habang may buhay, siya lamang. Wala nang ibang pag-asa, siya lamang. Kaya ilagak mo sa Kanya nang di ka nalilito, di ka mapatag, di ka mapakali, di ka mabago. Ilagak mo sa Kanya. Siyang bahala sa iyo. Yamang! Nasa anak ka na pinagkakatiwala ka at pinagkatiwala ka ng Ama dahil kumilala ka at nakilala mo ang anak dahil sa anak nakilala mo ang Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Maliwanag ba? Mapakaliwanag ba? O malabo pa? Kayong malabo, hindi ang istorya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung magkagayon, mga mahal, masarap mag-aral. Di ba? Kung ang pag-aaralan ay alin? Alin? Salamat sa inyo. Sapagkat kapag kinilala mo, tinanggap mo at pinag-aralan mo ang salitang banal, ito ang paraan para magbago ang isip mo. Sapagkat ito ang susi ng pagbabagong diwa ng tao. Buhay ba ang Diyos? Kapag nabuksan ang pangunawa mo, kapag nabuksan ang paghahari ng Ama sa iyo, dire-diretso na yan. Kundi mo puputulin, kundi ka urong sulong, dumiretso ka lang. Sigurado, sasadyad ka sa hangganan. Buhay ba ang Diyos? Paano? Kasalukuyang kang nananampalataya. Teka, kung kailan ako naglingkod, kung kailan ako sumamba, kung kailan ako kumilala, nagkasakit ako. Kapunta ng punta ron kaya po, kunching, di naman gumagaling. Ba't di mo pagalingin ang pananampalataya mo? Ba't di mo pagalingin ang pananalig mo? Ba't di mo palakasin ang pagtitiwala mo? Si kunching ba nagpapagaling? Hindi. Sumainyo ang kapayapaan. Pagarian kayo. Nagsasakripisyo ang kapwa nyo, hindi nakikita ng tao yun. Ngunit ang Ama, kitang-kita kung sino nagsasakripisyo sa tao. Kaya kayo ba'y nagsakripisyo? At di kayo kinilala at tinanggap ng kapwa nyo? Huwag kayong malumbay. May gaganti sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Huwag kayong mainis. May gaganti sa inyo. Sapagkat kapag nalumbay at nainis kayo, hindi kayo totoo. Magandang umaga, mga mahal ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, habang ninanamnam mo ang banal na aral, kung masakit ang ulo mo, ginagamot, hindi mo namamalaya, nawawala na. Habang ninanamnam mo ang banal na aral, kung may sama ng loob ka, hindi mo namamalaya, nakalalaya ka. Habang napapakinggan mo ang banal na aral, hinihimay-himay mo at nililimi mo, tinatanto mo, binubulay-bulay, pumapasok sa buong mong katawan, di mo alam, gumagaling ka. Buhay ba ang Diyos?
Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang salitang banal ay makapangyarihan, nagdudulot ng kagalingan, nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng kasiyahan, nagbubusog sa kaluluwa at katawan, bumubusog sa nilalang, sapagkat ang salitang banal ay mula sa Ama, hindi sa tao lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, namnamin nyo aking dinatan, sa isip nyo ay makapanahan, sa puso nyo'y may kintan, may tatak na lubusan, yung sa inyo'y nagtuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung nanamnam mo, naunawaan mo, tinanggap mo, kaninang pumarito ka rito, ay may lungkot ka, maligaya ka na ngayon. Masaya ka na ngayon. Kung kanina may takot ka, may pag-alinlangan ka sa buhay mo, bakit ganun, bakit ganyan, ang dami mong tanong, payapa ka na ngayon. Patag ka na ngayon. May pag-asa ka na ngayon. Kung kanina ay wala ka nang nagawa kundi magbuntong hininga, ngayon tatawa ka na at masaya. Magandang umaga. Sa pahapon mamaya, halina kayo, mga mahal.